DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili. Alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pechocorpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran, 14 ng buwan ng Mayo. At ngayon sa ating mga headlines. Natalong kandidato sa pagkakonsihal, nagbaril sa sarili. Naku, Diyos ko po. Patay. Pambihira, di nakayanan yung pagkatalo. Ano, ha? Bentahan ng benteng bigas meron na sa Kadiwa Centers. Aarangkada na bukas ayon sa Department of Agriculture. Salamat. Malacanang hinimok ang mabagong halal na local officials na suportahan ang benteng bigas meron na program. Abay, kahit hindi na suportahan kukuyugin ng mga tao yan. Kahit sabihin pa ng matag-oposisyon, huwag bumili Sinong tatanggi sa murang bigas? Kaya nga lang, Full alert status ng AFP at PNP tuloy pa rin hanggang matapos ang proklamasyon ng mga nanalo sa 2025 midterm elections. Ilang natalong kandidato sa pagkasenador nag-concede na at nagpasalamat sa kanilang mga supporters. 24/7 Threat Monitoring Center ng DICT, doble kayod. Bantay sarado ang pagkalat ng fake news. Ayan, habulin yung mga nagpapalat ng fake news. Samantala, 2025 midterm elections, tinawag ng ECOWAS Coalition na generally litter-free. Samantala, 3 sasakyan inararon ng humaharurot na bus sa Quezon Avenue Tunnel, 6 ang sugatan. Na naman? 6 na parcel ng ecstasy at heroin mula Ireland. Meron din galing sa The Netherlands at Thailand. Nasabat na matohan ng Bureau of Customs. Ba? Gagaling naman taga BOC. Easterlies magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Danger level heat index tatama pa rin sa maraming lugar. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Opisyal na ilulunsad bukas ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pisong kada kilo ng bigas sa mga Kadiwa Centers. Ito'y matapos na may pagpaliban ang pilot test ng programa dahil sa pagtugon sa COMELEC ban kaugnay sa katatapos na eleksyon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, dito sa Metro Manila, 32 Kadiwa stores ang magbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Kung gusto, gawin nyo pang 100 Walang pipigil sa inyo. Nabatid na ngayong araw ay may nagbenta na ng murang NFA rice dito sa Metro Manila. Ayan, dyan sa Pasay kanina, kaya lang nagkaubusan. Gayun pa man na dismaya ibabang consumers dahil mabilis na naubos ang tig 20 kada kilong bigas. Aabot naman sa 370,000 metric tons ng bigas ang ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo para sa buong panahon ng pilot test na tatagal hanggang December. Ba't hanggang December lang? Oo nga. Forever na dapat yan. Tuloy-tuloy na dapat yan. Pambira.
Samantala, papalawakin pa ng gobyerno ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas sa 32 kadiwa centers sa mga probinsyang malapit sa Metro Manila. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas accessible ang bigas sa mas maraming Pilipino. Binigyan din rin ni Undersecretary Castro na ang programa ay patuloy na inisyatiba ng pamahalaan at hindi lamang pang-eleksyon. Kabilang sa mga probinsyang magkakaroon ng 20 pesos kada kilong bigas ay ang Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at Mindoro na magsisimulang ibenta sa araw ng Huwebes. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga bagong halal na local officials na suportahan ang pagpapatuloy ng benteng bigas meron na program ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman sa Malacan, hindi na kailangang suportahan pa yan. May support naman o wala ang mga opisyal, dudumugin ng mga consumers yan, Mr. President. Tuloy-tuloy lang dapat. At saka basta, huwag naman bulok yung 20 pesos na bigas. Ha? Oo nga. Yung, basta yung mabango at makakain. Maayos kainin. Ito yung matapos yung anunsyo ng Malacanang na mabibili na ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa maraming kadiwa centers. Ayon kay Communication sa Undersecretary Claire Castro, hindi dapat isentro sa politika ang programa. Panalo man o talo ang kanilang mga kandidato. Kinumpirma ng Malacanang na nagsimula ng magbenta ng subsidized rice ang ilang kadiwa centers dito sa Metro Manila. Dapat ikalat din sa probinsya yan. Kabilang na rito ang mga nasa Department of Agriculture Central Office at ganoon din sa Parañaque, Valenzuela, Maynila, Malabon, Taguig, Mandaluyong, Pasay at Navotas. At inaasa namang madaragdagan pa ito bukas sa mga lugar naman sa Bulacan, Cavite, Laguna, Mindoro at Rizal. Sana abutin ng Batanes hanggang Tawi-Tawi yan, Mr. President. Secretary Kiko. Ayan. Buong bansa na po sana. Nationwide dapat yan. Baka sabihin ng mga taga-Tawit at mga taga-Batanes ay taga Metro Manila ang anak ng Diyos. Sila lang po ang favorite. Samantala, walang nakikitang magiging problema ang palasyo sa implementasyon ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga lugar na hindi kaalyado ng administrasyon ang nanalo sa katatapos na halalan. Binigyan diin ni Palace Press Officer Claire Castro na ang serbisyo ng pamahalaan ay para sa taong bayan sino man ang naluklok na opisyal. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Natin ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Ito po ay para sa taong bayan. So dapat po sana ang lahat na maaaring makatulong sa kanilang mga constituents ay maging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang puso sa pagtaguyod ng programang ito. Matatandaang sa Cebu unang ipinatupad ang pagbebenta ng murang bigas. Inanunsyo rin ni Castro na nagsimula na kahapon ang pagbebenta ng 20 pesos bigas o 20 pesos kada kilong bigas sa Metro Manila sa pamamagitan ng kadiwa centers. Huwag lang haluan ng politika yan, Yusek Claire Castro, ha? Sabihin niya lang na tinutupad lang ang pangako ng Pangulong Marcos noong kampanya. Tapos. Kontento naman si Pangulong Marcos sa partial at unofficial results ng senatorial race para sa 2025 midterm elections. Ayon pa rin kay Palace Press Yusek Claire Castro, dapat ito lang ang press secretary, wag na Yusek ito ha? Iginagalang ng Malacanang ang pasya ng taong bayan at ang mga kandidatong kanilang pinili para maglingkod sa bayan. Sabi pa ni Secretary Castro, ang ilan sa mananalong senador ay may sariling dignidad at paninindigan at handang manilbihan ng tapat sa publiko. Narito si Secretary Claire Castro. Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Sinabi pa ni Secretary Castro na naniniwala ang Pangulong Marcos na malaki pa rin ang suporta ng taong bayan sa administrasyon
Kahit pa 6 lamang. 6 lang ba o 5? Ang lumalabas na pasok sa Magic 12 sa senatorial race mula sa kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipino. Sa iba pang balita, nag-concede na at nagpaabot ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta ang ilang senatorial candidates na hindi pinalad sa 2025 midterm elections. Kabilang dito si Labor leader Luke Espiritu na ipinagmalaki ang halos pagdoble na natanggap niyang boto mula noong 2022 at iginiit na tuloy pa rin ang laban kontra political dynasty. Buong galak namang tinanggap ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza ang resulta ng eleksyon at nangakong magpapatuloy siya sa pagsusulong ng anti-corruption advocacy at pagbabantay sa pera ng bayan. Samantala, nagpaabot na rin ng pagbati si dating DILG Secretary Benhur Abalos sa mga nanalong senador at umaasang magsisilbi ang mga ito ng tapat sa taong bayan. Mananatiling naka-full alert ang Philippine National Police hanggang sa makumpleto ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief Information Officer Colonel Randolph Tuanyo, ito ay batay naman sa report ng COMELEC na mahigit ng 99% ang dumating na election returns sa 2 araw makalipas ang eleksyon. Narito si Colonel Tuanyo. PNP po ay nagsimula ng full alert noong May 3 at ito po ay mananatili hanggang matapos ng 100% ang bilangan at returns po ng mga elections returns po. Samantala, sinabi pa ni Colonel Tuanyo na wala silang naarestong pulis na nag-escort ng mga kandidato o lumahok sa partisan politics. Naku, di mo nakita, Colonel Tuanyo, yung mga pulis na naging porter sa pagdadala ng mali-maletang pera. Kasama ang Medyo siguro hindi nasagap ng bubuit ni kasama ang ilang politiko na nag-charter flights papuntang probinsya. At ganito rin ay binida ni AFP Chief General Romeo Browner na wala ring sundalong nakialam sa politika. Ayon kay Browner, nagawa ng militar ang mandato nitong protektahan ang polling centers, pag-transport ng eleksyon na paraphernalia at tumulong sa seguridad sa mga critical areas. Nagpaalala naman ang COMELEC sa lahat ng mga kumandidato ngayong eleksyon na magsumiti na ng kanilang SOSE o Statement of Contribution and Expenditure. Nagsimula na ito kahapon at matatapos hanggang sa June 11 lamang. Sabi ng COMELEC, lahat ng tumakbo na naluman o hindi ay kailangan makapagsumite at kung hindi makatutugon ay maaaring pagmultahin at mapatawan ng perpetual disqualification. Ang SOSE ay kailangan may notaryo at personal na pirmado ng kandidato o ng treasurer ng partido o party list at hindi rin maaaring ipadala online o sa pamamagitan ng courier o online. Nagsimula na ang Metropolitan Manila Development Authority MMDA na magbaklas ng campaign materials na ginamit noong eleksyon. Bakit MMDA nagtatanggal dyan? Dapat yung mga kandidato, gaya nyo si Mayor Benji Banyes Magalo ng Baguio City. Ha? Sila mismo lakay. Siya mismo ang nanguna sa pagtatanggal ng kanyang mga tarpaulin, mga posters na nakasabit sa mga kung saan-saan, maging mga nakadikit sa pader. Dapat yan ang gawin nyo, huwag ipaubay sa MMDA. Oo nga naman. Mukha nga naman nila yun lang. Tapos kunan ng litrato yung mga ayaw magtanggal. Ay ibander na pagka natalo sila, huwag sila iboto uli. At kung nanalo man, huwag na iboto sa susunod. Mga nagkakalat-lakay. Una nang nilinis ang Regalado Bridge sa Commonwealth Avenue, Quezon City kanina. Ayon sa MMDA, dadalhin ang mga nakuang poster sa kanilang quarters, headquarters sa Ortigas at Marikina, at idodonate ang mga ito sa mga kulungan, organisasyon tulad ng Tahanang Walang Hagdan at grupong pangkalikasan na EcoWaste Coalition.
Dati alam ko ginagawang bag pa yan eh, ha? Ayan, Sa Marikina ata lakay, ganun ang ginagawa nila ulit. Ganun ulit ginagawa? Dapat ganyan. I-recycle. Ayan. At nanawagan din ang EcoWaste sa mga kandidato na tumulong sa paglilinis. Ayon sa MMD, umabot na sa mahigit na 6 tonelada ng basura ang nakolekta sa buong Metro Manila noong araw mismo ng eleksyon. Iniulat ng EcoWaste Coalition na mas malinis ang mga polling precincts ngayong 2025 elections kumpara sa mga nakaraang halalan. Ayon sa grupo, naging epektibo ang kampanya ng COMELEC para sa eco-friendly na halalan, kabilang ang paglalagay ng mga basurahan sa mataong lugar at regular na pagwawalis sa mga presinto. Aminado naman ang grupo na may kaunting basura pa rin nakita pero hindi umano ito kasing lala ng mga nakaraang eleksyon. Bagamat naging malinis sa loob ng mga presinto, nakikita pa rin ng EcoWaste ang mga campaign materials at single-use food packaging na nakakalat sa mga bangketa at kanto malapit sa mga paaralan. Nagmonitor ang grupo sa higit 40 paaralan sa Metro Manila at mga probinsya gaya ng Bataan, Batangas, Bulacan, Laguna, Nueva Ecija, Rizal at South Cotabato. Muli namang nanawagan ng grupo sa lahat ng kandidato, panalo man o talo, na makiisa sa post-election cleanup para sa isang basura-free na halalan. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Natalong kandidato sa pagkakonsihal, tinitanggap ang pagkatalo, ito'y nagbaril sa sarili, patay. Naku, dyan pala sa inyo sa Eastern Samar, Governor RB Ibardone. Samantala, isang humaharurot na bus sa Quezon Avenue, inararo ang 3 sasakyan. 6 ang sugatan, buti walang namatay. At 6 naman ng parcel ng ecstasy at heroin na nanggaling mula bansang Ireland, the Netherlands at Thailand. Nasabat naman ang matauhan ng Bureau of Customs. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time! Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Hermana Rosie Sarangaya. Ganap ng alas 4:25. Ang detalye natin mga balita at mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ano ang latest sa Senado, Raymond Paas? At ano ang latest sa kamaraman ng Milky, ha? Ilan ba ang ma-incumbent congressman na natalo? Naku, yung mga miyembro ng Quadcom, ano? Oo nga, lakay. Ang daming natalo. Madami ang nag-bye-bye nga daw, lakay. Nag-bye-bye. Bye-bye. Oo nga, bilangin mo ng Milky kung ilan ba yung mga re-electionist na natalo nitong eleksyon ng mga congressmen. Pero bago yan, ito muna ang yung mga nagpadikit po ng sticker, mga kuya, ha? Mga may tricycle dyan, jeepney at private vehicles. Ayan, ito na ang kadikit sa swerte sa mga nagpadikit ng DZRH stickers. Sa ating init dikit sa tag-init sticker ng Lakas Promo. Tanda na yung mga telepono dahil ang at magdodraw tayo ng ating winner. At kapag sinagot niyo aming tawag, swerte kayo. Ayan. Instant 1,000 pesos cash. GCash ang mapupunta sa inyo. Paano kung walang GCash? Pwede huyong sa inyong kamag-anak o kung ganun ba meron yan? kayong tindahan. Bigay nyo lamang huyong pangalan kung kanino nakapangalan yung tindahan, yung GCash. Para sure kami na sa inyo mapupunta. Akala kong walang GCash i-deliver ni Sherwin Alfaro. Abay, meron na, ha? Ayan. Abay, nasa bay sa Quezon City. Ayan. Baysa pala apelyido. Yun yung pangalan niya, lakay. Si Kuya Dante Baysa ng Bulacan. Saan sa Bulacan itong si Kuya Dante? Kuya Dante Baysa, magandang hapon po sa inyo.
Magandang hapon po, Lakay. Aba, alive na alive si Kuya, ha? Parang Magandang po kayo, Lakay. parang naka 1 litro ka na, Kuya, ha? Andito yung mga tropa, nakikinig. Ganun ba? Magandang Abay, hapon po. Kasama ko mga taxi driver, nandito po kami sa harap ng Malati Church. Aba, samantalay mo, Kuya. Ayan, batiin mo yung mga kasamong driver dyan. Sino mga nandyan? Binabati ko po yung mga tropa, si Paring George, si Paring Boy, si Paring Joaquin, at si Paring Alvin. Ayan. Lang po. Sino pa? Sir. Si parang Deo, di ba batiin? Ay, siyempre, si Kalma po. Makalma, hindi kalma. Ayan. Si Deo Kalma. Makalma po, Kuya. Ayan. Sige. Opo, pakalma. Babawasan ko yung premium mo. Sige. Di ba? Ikaw? Natitense lang po ako, sir. Natetense ka lang. Ayan. First time ba ma-interview sa radyo? Ayan. Yes, sir. First time. Anyway, Kuya Dante, taga Bulacan ka pala. Doon ka sa Bulacan ba bumoto, Kuya? Yes po, sa Marilao po, Marilao. Marilao. Araw sa uno. Aba, ang tanong ko ay sinong nanalong gobernador sa inyong probinsya sa Bulacan? Si ano po, dati pa rin, si Daniel Fernando po. Ba, galing-galing mo, Kuya, ha? Yan. Galing-galing ng gobernador ninyo. Abay, inilampas yung kalaban, 1 million lamang. Grabe. Ay, si Alvarado po yun. Ayan, Pero namin, sir, bago na, babae. Saan? Bago na, Sa? Marilao, Bulacan. Marilao, Bulacan. Sino mayoran nyo dyan? Si James C. James C. babae? Apo. James C. Baisa? Ay, di po. Babae po yun. Abogado po yun, sir. Parang ikaw. Ayan. Anyway, Kuya Dante, maraming salamat. Congratulations at nanalo ka ng limpak-limpak na 1,000. Huwag mo ibaba ang yung telepono, Kuya, ha? Ayan, para malaman kung saan ipapadala yung premium mo. Thank you, Kuya. Opo. Kuya Dante Baisa, isa pong taxi driver. Congratulations. At ngayon balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Pero teka muna, Miss Jackie, batiin mo natin yung mga birthday celebrators ngayon. Batiin natin ito, baka magpamerienda. Ayan. Asan si Bossing Pogi Juan Elizalde? Bossing Pogi. Ayan. Nagpapansit na pala, Nagpapansit na ba? Ba't di ko naramdaman? Ayan. Hindi nyo tiniran sila, Kay. Nako, lagot. Nagpapansit na ba si birthday boy? Ayan. Happy birthday, boss. Juan Elizalde. Ayan. Happy birthday po. Ang anak po naming chairman, Freddy Elizalde. Ha? At binabatin ng kanyang napahagandang dating girlfriend, Bianca Araneta Elizalde. Oh. Model yun na Jackie Ong. Pangalan-pangalang Socialite. lakay maganda na. Oo. Araneta Elizalde ba naman? At happy birthday din kay Kuyang Carlos Sarate. Oy, Brad Alex sa Bunuan, mga kapans, pati yung si Brad Alex, ha? At si Kuyang Mario Lopez, happy birthday. At congrats kong Brian Yamsuan, ha? Yan. Kailan ng blowout, Parikoy, ha? Hindi lang pa sa may-ari ng pawn shop, ha? Tambunting, ha? Hindi rin kasi sinuportahan ng Villarica Pawn Shop, ha? Ganun. At saka Palawan, at saka Luilier. At ngayon sa ating mga reports. Pero unahin muna natin ito. Huwag yung gagawin ito, mga kuya, ha? Yung mga natalo, ha? Lalo yung mga nangutang pa ng campaign fund pagkatapos hindi sinuwerte, ha? Nagpakamatay ang isang, batang-bata pa ito, Miss Jackie, ha? 34 anyos na businessman. At kumandidato sa pagkakonsihal sa Borongan City, Eastern Samar. Ayon sa report ng PNP, ang biktima ay nagpakamatay sa loob ng kanilang bahay. At sabi ng kanyang misis, tatawagin na sana niya ang kanyang mister para kumain ng tanghalian kahapon. Pero pagpasok sa kanilang kwarto ay tumambad ang nakahandusan niyang mister na may tama ng baril sa ulo.
ba hindi narinig? Ayan, paano yung lakay? Oo Hindi nga. nilagyan ba ng unan? Ayan, may silencer ba yung baril niya? Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. At nakita sa kanyang ulo ang isang bala ng kalibre 45. Wow. Wala namang nakitang foul play ang pulisya at nakumpiska ang caliber 45 na pag-aari mismo ng negosyanteng kumandidato sa pagkakonsihal. Ayon sa pamilya, nakaranas umano na matinding depression ang nasabing negosyante matapos matalo sa nakalipas na eleksyon. Siguro malaki ang ginastos sa Miss Jackie, ano ha? Ganun ba yun, Nakalungkot Lakay? naman. Oo, ay na-depress. Ayan. Pero sana kung meron po tayong mga advokasya, tuloy-tuloy lang, ano? Kahit na hindi po tayo nanalo, hindi po tayo naging government official, kaya naman po yun na patuloy na maglingkod sa ating mga kababayan. Try and try until you succeed. Ayan. Eh, sabi nga yung pagkabigo, yung pagkatalo, ha? Failure is just a detour to success. Di ba? Sino nagsabi niyan, Lakay? Wala, nakita ko lang sa jeep yun eh. Nakita lang sa mudguard ng jeepney nasundan ko eh. Ba, okay itong quote nito ah. Ha? Oo nga. Failure is just a detour to success. Ayan. Eh si Abraham Lincoln, ilang beses kumandidatong presidente, ha? 10 beses yata bago nanalo. Oo, ngayon siya pa ang tinatawag na parang greatest president ng United States. One of the greatest presidents of America. Basa, Miss Jackie. Administrasyong Marcos bukas sa oposisyon pero hindi sa obstructionist. Sino nagsabi niyan? Alamin natin mula kay RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let? Jackie Lakay handang makinig ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lehitimong oposisyon lalo na kung ang ipinaglalaban ay para sa kapakanan ng taong bayan. Tugon ito ng Malacanang sa tanong kung paanong makaapekto sa legislative agenda ng Pangulo ang komposisyon ng top 12 sa senatorial candidates. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na iginagalang ng palasyo ang mga ibinoto ng taong bayan. Umaasaan niya si Pangulong Marcos na magtatrabaho ang mga nahalala para sa bayan at sa taong bayan at hindi pang personal na interes lang o para sa kanilang kaibigan o taong sinusuportahan. Tiniyak rin ni Castro na hindi hahayaan ng administrasyon na mamayagpag ang mga obstructionist o yung walang gagawin kundi manira lang at walang nakikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno dahil pansariling interes lamang ang gustong palaguin. Narito si Jose Castro. Naasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Naman Ayon kay Castro, ayon kay Castro, Lakay? Okay, sige. Ayon kay Castro, kontento si Pangulong Marcos sa resulta ng katatapos na halalan kahit hindi nanalo ang lahat ng kandidato ng administrasyon. Nakikita naman anya ng Pangulo na ang iba pang mga nahalala ay mayroong sariling dignidad at may sariling paniniwala at ang karamihan ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Sabi mo kay Secretary Clara Castro, ayan. Tayo sa media, kung obstructionist ang mga nasa oposisyon, katulong natin ang administrasyon sa pagpuna dito sa mga obstructionist na mga oposisyon. Kung maganda ang programa ng gobyerno, suportahan natin, ha? Pero hindi porke nasa oposisyon, kahit na maganda hinaharangan, mali naman yun. Hindi naman siguro gagawin ng mga taga-oposisyon yan. Yun na kayong tinutukoy ng palasyo. Paano mo malalaman kung ito ay oposisyon o obstructionist? Sabi niya, madaling malaman kasi nga, yung obstructionist, walang gagawin kundi manira, walang nakikita maganda total sa mga ginagawa ng gobyerno. Ay, totoo yan. May mga ganyan na wala nang ginawa maganda ang administrasyon. Mahirap naman pag gano'n. Oo, puriin naman yung mga gandang ginagawa. Ayan. Katulad niyan, kung magbenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, purihin yan. Kung hindi... ating mga kababayan, Lakay. Kung walang mabili ng 20 pesos na, edi banhatan sila. Di ba? Ayan, teka muna ha. Ayan, so kumusta ang Pangulong Marcos, ha? Di ba
Di ba sila nadismaya at lima lamang yung kandidato nilang nanalo sa pagkasenador? Hindi naman daw lakay. Satisfied daw si Presidente Lakay. Ganun ba? Okay. Eh, natuwa ba siya at nanalo ang kanyang super ate, Manang Aimee? Parang halos nasabit nga eh, no? Ano lang, in general lang, basta handang makatrabaho ni Pangulo yung magiging bagong komposisyon ng Senado, basta yung isusulong naman daw nila, magtatrabaho daw sila para nga sa taong bayan at sa bansa. Ganon. May pinapagising ang Manang Aimee. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ayan, may siesta ba? Grabe naman. Nakasiesta ba ang presidente ngayon? Tulog pa ba? Ayan, okay, baka mapag-initan ka sa Malacanang press corps. Baka iban ka dyan. Sa inyo lang kaya, Jackie. baka iban ka ni Secretary J. Ruiz at saka si Senior Undersecretary Ana Puot. Ayan, matindi ang puot nun. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Malacanang, mula sa Senado. Senator Tolo Tolentino nagpasalamat at nagpaalam na bilang senador. Gentleman. At si Principal Senator Cynthia Villar tanggap na rin ang pagkatalo. Ayan, di ba Raymond, pamangkin niya yata yung tumalo kay Senator Cynthia? Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Awan, naputol. Naputol. Babalikan natin si Raymond at Paas, operator ng bus at dalawang UB Express na sangkot sa karambola sa Quezon Avenue Tunnel na ikinasugat ng 6 na pasahero. Inisyuhan na ng show cause order ng LTFRB. Anong show cause order? Ikulong na yan. Di ba hinuhuli ang mga show cause order? Ang tagal naman yan, Diyos ko. Dapat inaaras yung kinukulong kaagad. Aris number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor at Jackie, ilang oras matapos ang insidente ay agad na naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng show cause order laban sa mga operator ng isang bus at dalawang UB Express na sangkot sa aksidente sa Quezon Avenue Tunnel kaninang umaga. Sa nilabas na show cause order, pinagpapaliwanag ng regulatory agency ang mga driver at may-ari ng Diamond V8 Transport Bus UB Express operators na sina Rogelio Mendoza at Ingrid Teres Burabo. Kailangan nilang magpaliwanag ang may ito kung bakit hindi dapat suspindihin, bawiin o i-revoke ang kanilang prangkisa dahil sa pag-i-employ ng mga driver na nagdulot ng aksidente at pinsala. 6 na katao, kabilang ang isang nakamotorsiklong pulis at 3 pasahero ng Express. Pati pulis nadali, Val? Oo, nadali Mayor dahil nangyari. Buti din nagalit yung pulis at binaril yung driver na sumuro sa kanya. Hindi, maganda yung ginawa ng pulis Mayor dahil napadaan siya dun sa lugar, dyan sa may tunnel, yung galing ng lungsod ng Maynila patungo ng Quezon Circle. Nadaanan niya itong nagtatalong, dalawang driver ng UB Express. Ay bumaba sa kanyang motorsiklo, tumigil sa kanyang motorsiklo, itong pulis, inaawat yung dalawa. Pero hindi nila alam, Mayor, ay biglang may humaharurot na bus. Ayun, pinangga sila doon sa gitna ng kalsada. Atay kang bata. Umaawat lang pala itong pulis, biglang nadamay pala. Ay, nako. Buti hindi naipit yung pulis. Mayor, sa lakas ng impact, tumilapon yung pulis. Naku, Diyos ko. Oo. Hindi na pilayan, hindi na balian. Sugatan Mayor, sugatan silang isinugod sa East Avenue Medical Center at yung 3 pasahero ng UB Express, maging yung driver na nagtatalo, yung 2 driver ng UB Express na nagtatalo, abay sugatan din dahil doon sa pagsalpok sa kanila ng isang humaharurot na bus. Ayon dito kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, ang pagtugon ng ahensya ay pagtalima sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon na agarang pagpataw ng parusa sa lahat ng lumalabag sa batas trapiko. Itinakda ng LTFRB ang pagdinig alas 10 ng umaga sa darating na 4 ng Hunyo. Samantala, Mayor at Jackie, halos 1 oras nang nararanasan yung pag-ulan
dito sa malaking Oh. bahagi ng Quezon City. Umuulan ba dyan? Ba't dito sa Pasay, ang init-init? Kanina, Mayor, yung unang sikwada ng pag-ulan na ito ay napakalakas. Halos bumubuhos, sinasamahan pa ng malakas na pagbayo ng hangin at partikular na inuulan. Itong bahagi ng Cubao, bahagi ng Kamuning, Quezon Avenue at ilan pang lugar dito sa Quezon May City. kasamang kulog at kidlat. Wala naman, Mayor. Wala naman, ulan lang. Malakas na paghangin kanina yung ipinaramdam dito sa lungsod ng Quezon at hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin na tumigil itong pag-ulan. Naku, wag Dito sa- sanang bumaha dyan, no, Val? May bumabaha na ba dyan? Wala pa namang na-monitor pero kanina may mga flash flood nang nakita dito sa may bahagi ng EDSA, dito sa may kanto ng Kamuning hanggang dito sa may bahagi ng Quezon, itong elliptical road dito sa Quezon City. Meron ng mga namuong mga hanggang gutter na tubig pahat dulot ng malakas na pag-ulan. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales mula sa Quezon City. Sana dito rin umulan sa bahay. Kahapon, umulan na rito. Oo, lakay. Lakas din na Lakas ulan eh. dito kahapon hanggang Pero kagabi. yun nga din, lakay, no, parang hindi pa nga ata na kakaisang oras. Ang dami ng baha. Ayun, oo. Siguro, Secretary Manny Bunoan na po, ha? Alistuan nyo ti, agi ka dagiti, bara-bara dagiti, imburnal. Report mo lang kay Raymond, Miss Jackie. Senator Tol Tolentino nagpasalamat ang tagpaalam na bilang senador at si Senator Cynthia Villar tanggap na ang pagkatalo. Ang detalye ibabalita ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie at Mayor, nagpasalamat na nagpaalam si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino sa lahat ng mga sumuporta sa kanya sa katatapos na halalan. Sa isang video na ibinahagi ng kanyang tanggapan na kinuhanan sa mismong bantayog ni Gato si Rizal sa Luneta, inamin ni Tolentino na hirapan siyang ipaliwanag mag-isa sa ating mga kababayan ang mga isyu sa West Philippine Sea. Hangad nito ang tagumpay ng mga nanalo sa katatapos na halalan. Nagpasalamat nito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Siya ay nasa ika-25 pwesto sa mga partial and official result ng 2025 midterm election. Samantalang tinanggap na rin ni Senador Cynthia Villar ang kanyang pagkatalo sa labanan sa pagkakongresista ng Las Piñas. Iti matapos siyang talunin ni Congressman-elect Mark Anthony Santos. Ayon kay Villar, hindi man siya pinalad, tuloy ang kanyang mga programa at mga advokasya na makatutulong sa ating mga kababayan. Ito si RH20, Raymond Dadpaas, Mayor. Pamangkin nga na ba yung tumalo sa kanya o hindi? Hindi ko sigurado yung sa blood relation na Mayor, pero itong si Santos kasi na kilalang konsehal yan sa Las Piñas, Mayor. Mukhang may malaki din yung kanyang following dahil lalong-lalo na yung kanyang edad. Mukhang nagustuhan siya ng mga kabataan dyan sa Las Piñas. Bata pa. May bata-bata ito, Mayor, kumpara siyempre doon sa kanyang katunggali na si Senador Cynthia. Ayan. Kumbaga parang estudyante lang ni Principal. Yan. Nagustuhan siguro yung kanyang programa para dyan sa mga kababayan nila dyan sa Las Piñas City. Ayan. Okay, so abangan natin. Makulay ang Senado ngayon na Raymond, ha? Ayan, sa pagbabalik ng sesyon. Oo, makulay at ngayon nagbibilang-bilang na kami rito pero medyo mukhang pantay pa yung bilang, Mayor. Pantay-pantay pa yung bilang pero hindi natin alam kung yun na nga, kung umarangkada na sa oras, kung saan pupunta yung mas marami. Ayan. Kung magkukulay berde, kulay pula o kulay yelo. Ayan. Kulay pink pala. Pink na. Pink na pala, hindi na yelo. Ayan. Pink na ngayon. Ilan ba sa pink, Raymond? Tatlo na sila. Magiging tatlo. Tatlo na. Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ayan. Kiko Pangilinan. Yung kulay luntian, marami-rami yan, ha? Ayan. Kulay berde. Marami. Mayor. Marami. Kung
kung mag-stay sila doon sa yung kanilang kinaroroonan sa ngayon. Sa bagay, marami pang pagbabago yan. Depende sa chairmanship yan, tsaka sa ayuda. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Dadpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaz. Standby, Edniel Parosa. Standby, Jundi Makutak. Standby, Noche Kakas. Congressman-elect Ismael Toto Maudadato. Delayed ang proklamasyon. Aba, panalo ulit si Kuyang Toto Maudadato ng Maguindanao. Standby, Edniel Parosa. Standby, Allah. Anong sa report mo, Noche Kakas? Isang Indian national po, mabigan, natagpo ang patay sa parking area. Allah. Wala bang foul play dyan? Ang detalye po na balita nga sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. Oras, Miss Jackie. 7 minuto bago mag alas 5 ng hapon. Break time! Balikan natin ang mga reports. Pero congratulations muna sa mga novices ng Mabuhay Shriners. Abay, saan ba ang hot sands ngayon, High Sheriff Ronald Yulo, ha? Aba, anday mga novices ngayon, mga brethren, ha? Ayan, Shalom. At Noble Press Mike Ordonio, ha? Ayan, Noble Rom, ha? Rom de Mesa, ha? Ayan, yung mga wrecking crew dyan, alalay lang. At sa ating mga reports, report mula kay Edniel Parosa. Philippine National Police nagbabana ng alerto matapos ang eleksyon. Edniel Parosa, please come in. Lakay, binaba ng pambansang pulisya sa heightened alert ang full alert status nito pagtapos ng araw ng botohan para sa 2025 midterm at local elections. Sa pulong palitan sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na 98.70% na kasi ng election paraphernalia ang naibabalik o tapos nang magamit. Pinag-utos mismo mano ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang pag-alis sa pinakamataas na alerto para makapatutok o makatutok naman ang mga tauhan nito sa ibang non-election na trabaho. Hindi kasama rito ang National Capital Region na maranatili pa rin sa full force deployment ng mga pulis dahil sa nagpapatuloy na canvassing ng nationwide ng mga boto. Pakinggan natin si Colonel Tuanyo. Kaugnay po nito, nakikita po natin yung mga nakatapos na po ng kanilang mga trabaho o election duties ay maaari na po bumalik at mag-concentrate po doon sa mga regular duties po nila. Kaugnay po ng iba't ibang mga dapat police operations na dapat din pong pansinin at balikan at pagtuunan po ng Philippine National Police po. Sa buong panahon ng halalan mula Enero hanggang kahapon, May 13, umabot na sa 169 ang election-related incidents kung saan 49 ang napatunayang may kinalaman sa halalan at 13 katao ang namatay. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ang ganda ng gupit ni Colonel Tuanyo, Edniel, ha? Parang yung book niya, parang tinato. Ayan, parang tattoo na yung book. Malinis. Okay nga, isa lang book mo, gupit mo, hairdo mo, Colonel Tuanyo, ha? Pausa ka rin, sir, ha? Samantala, sandali lamang, Misa Jaga, at meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Saan yan, Jackie? Sunog sumiklab sa Natividad Street, Barangay Potrero, Malabon. Nasa unang alarma na. Ang balita magmula kay Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. Ka-Feds? Yes, Jackie at lakay kayo. Sabay na ng malakas na pagpusaw na talagang Federico. Inhale, exhale. Makal-makal lang pare ko. Ha? Ayan. Hindi ko maintindihan yung report mo. Ayan, okay. Inhale, exhale. Okay. Proceed. Opo, kasi dito sa lugar namin, talagang pagpapali ngayon dahil bumuos yung malakas na ulan. Kasabay na, ay sunog ngayon. Dito malapit na sa area ko, sa may dito ang sakop ng barangay Potrero, lungsod ng Malabon. At ito ay malapit din pamilyar sa kasawang kayo. Malapit siya sa Monumento Circle. At papunta yan dito sa may
malapit din sa isang university dyan sa Potrero. Anong sa UE? Malapit ba sa UE ito? University of the East? Hindi naman. Malapit sa MacArthur Highway. MacArthur Highway. Mabali, Manila Centro Escolar. Centro Escolar. Okay, CEU. Manila Centro University to MCU kasama ang MCU, ayan. Manila Central University. Mhm. Yan, okay. Okay. Bali, ito nga kasi ngayon Laki nga, oh. Pagbilis ang pangyayari. Kaya itong tatanong lang namin kasi malakas na ito sa ulan, hindi agad tumaangat dito dahil lakas na ng ulan. Pero ngayon ay naglalagdag. Ito yung mga natutupo kay mga kabahayan, pawang mga leg material. Kaya inabangan pa dito dahil malapit dito sa isang barangay dito sa may area naman ng Caloocan. Malapit na kasi sakop na barangay sakop na rin ng Caloocan yung barangay. At ilang na lang. Kaya inaantabayanan ngayon. Okay. Humihingi ng tulong yung ating mga kawani ng barangay na sila din protektahan palapit sa kanilang barangay hall. Kaya mabilis na nag-responde at nag-impula yung mga fire volunteers. At kanya-kanya at piling na lang natin sa mga piling din ng mga kapwa fire volunteer. Ang kanilang fire truck ay mabilis na makakadaan. Okay. Dito sa may area ng MacArthur Highway, ang Okay. papasukan na ng protektahan yung barangay hall na malapit dahil ang bilis na dahil mga pawang mga leg material yung natutupok ng mga kabahayan dito sa Natividad sakop ng barangay. Okay nga, Rod, Federico. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Federico Manalili ng Operasyon Tulong at yan po ay sunog sa may Potrero, Malabon, malapit sa eskwelahan ng MCU, Manila Central University. Samantala, report mula kay June Dimacuta. Congressman-elect Ismael Magudadato delayed ang proklamasyon dahil sa aberya sa automated counting machine. Ang detalye magmumula kay RH19, June Dimacuta. June. Babalikan natin si June Dimacuta, Indian National na tagpo ang patay sa isang parking area sa Cabuyao City. Noche kaka sa please kami. Anyari? Noche. Lakay, patay ang Indian National matapos bigtiin ang sarili sa nilang bahay sa parking area sa San Isidro Cabuyao City. Teka. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Rata Palmali, 43 anyos, isang negosyante. Ayon sa report na nakarating kay Police Region 4A Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas, natagpuan ang biktima na nakabitin sa kisame sa parking gamit ang nylon na belt sa salaysay ng misis na si Jessica Reyes Amali habang siya ay nasa convenience store sa Barangay Gulod. Tinatawagan umano niya ang mister ngunit hindi sumasagot sa phone call. Wala rin umano siyang natatanggap na reply sa kanyang text message. Nagsudan siya nang makauwi na ng bahay. Nakita niya ang mister na nakahang sa ceiling at wala ng buhay. Ayon pa kay Jessica, wala rin umanong indikasyon na pinagnakawan dahil intact rin ang personal belongings ng kanyang mister. Sabi pa ng misis, pautang ang kanyang negosyo ngunit marami rin umano siya utang kaya na yun ang dahilan ng kanyang Lakay update dito sa sunog sa Malabon, itinaas na sa second alarm sa sunog sa residential area sa Natividad Street along MacArthur Highway sa Barangay Potrero, Malabon sa lungsod ng Malabon City. Arit sa 27, Lotikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche, at balikan natin ang report mula sa Mindanao. June Dimacuta, please come in. June Dimacuta. Anyari kay Governor Toto Mangudadato, ha? Awanan. Pangit ang signal. Showbiz, Miss Jackie. Judy Ann Santos, simple lang ang selebrasyon sa kanyang 47th birthday.
Alamin natin ang detalye. 47 na si 47th Judy Ann? birthday. Okay. Alamin natin ang detalye mula sa Diyosa ng Showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa. Jackie at Lakay o mas pinilingan ni Judy Ann Santos na gawing simple at payak ang selebrasyon ng kanyang 47th birthday noong May 11. Sa halip na engranding party, mas piniling makasama ni Juday ang kanyang pamilya. Piling na showbiz friends at ilang kapamilya staff sa isang intimate gathering sa kanilang tahanan. Ibinahagi ng aktres sa social media ang ilang larawan at ang maikling vlog mula sa selebrasyon kung saan inisa-isa niya ang mga cakes at bulaklak na ipinadala sa kanya ng sponsors, kaibigan at endorsement partners. Kwento ni Juday, sabay na rin nilang ipinagdiwang ang Mother's Day at natawa siya sa dami ng bulaklak at cake na tila nagmistulang flower shop ang kanilang bahay. Ipinakita rin niya ang isa sa mga cake na siya mismo ang nag-bake. Kasama rin sa okasyon ang ina ni Juday na si Mami Carol at ang kapatid niyang si Jeffrey. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. Happy birthday, Judy Ann. Aba, kabere niya pala si Bossing Juan Elizalde, ha? Ayan. Balikan natin si Jun Timahotak. Jun, please come in. Yes, Mayor, ito at sa salita ng si Congressman Esmento Tonoda Dato na bago lamang na-proclaim matapos ang pagka-delay ng kanyang proclamation dahil sa sirang ACF. Ito ang kanyang pahayag, Mayor, sa press con ngayon. Taga Bukidnon, taga Leyte, taga San Franz, taga Jensan, taga Takurong, taga Maitom, taga Balot Island, halos yung more than 300 na yun na sinabi niya, ay hindi ho taga dito sa amin. Eh, mga deadly weapons sila. In fact, they have explosives, dinala pa ng mga granada. Yung mga high caliber silang dinala. Yung walang baril, panaksak, itak, at saka deform bars na pinutol. So, hindi ko mahalos ini-imagine ko kung ano yung resulta. Maaari ako, maaari mga kapatid ko, maaari pamilya ko, maaari yung mga kababayan ko, so hindi ko yung matanggap. That's why I decided to convince J.B. Martinez to evacuate from their headquarters, and so we could have a smooth sailing of voting. Kay Jun, so na-proclaim na si Governor Toto Umaw Dadato, siya ay tumakbong congressman, hindi gobernador ng Maguindanao. Yes, Kuyang Deo, magandang gabi po. Ay, magandang hapon. Congressman po ba ang tinakban nyo, Kuyang? Yes, Kuyang Deo, congressman po. Aba, district na Maguindanao del Sur. Ayan, congratulations, ha. Ayan, at kayo ay balik serbisyo ulit, ha. Sino ang nanalong gobernador sa Maguindanao? Yung kakampi ko na si Alimit Timbang, dating naging katunggali ko sa pagka-gobernador, pero magkakampi kami ngayon. Aba, congratulations, Kuyang. At ayan, kayo ay magbabalik ng Kongreso. Ayan. Mm-hmm. Yes, maraming salamat ko yung day yun, no? Then, ayun, pinalad po tayo. Mm-hmm. At alam ko naman, yun talagang obligasyon ko para magbigay ng serbisyo sa mga kababayan po namin. Ayan, buti po narinig ko yung speech niyo. May nagdala pa ng armas niyan. Buti na naging peaceful ang eleksyon sa Maguindanao. Ang dami nila din nalang firearms, Kuyang Deo. May mga explosives pa, granada, na nilagay sa mga tasa. Mm-hmm. Ay, siyempre, pag naano mo yan, nasipa mo yan, konting lang, kalabit lang, puputok yun. Mm-hmm. And malaking damage po sa mga kababayan po natin. Anyway, Kong Toto, congratulations, sir, and good luck. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Maraming salamat po. Alaikumussalam. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Jun? Yan, Mayor. Okay, Jun. Maraming salamat. Yes, Mayor, yan po ang ating update mula ito sa Cotabato City RH19 para sa Decision 2025 DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun, at congratulations sa Congressman-elect Toto Umaw Dadato ng Maguindanao. At congratulations din kay Most Merciful Johnny Pimentel. Abay, siya pala ay tumakbong gobernador sa Surigao del Sur. At nanalong gobernador at congress din kay Most Merciful Congressman Romeo Momo. Ayan, muli nanalong kongresista
Mula rin sa Surigao del Sur. At congrats din. Oy, very merciful Admiral Art Abu, ha? Nanalong mayor sa Malbar, Batangas. Abay ko yung Mayor Attorney Arta June Marasigan ng Santo Tomas City, Batangas. At si Kuyang Konsehal Sani Natanawan ng Tanawan City. At sa iba pa natin mga brethren, congratulations sa inyong lahat. At good afternoon High Sheriff Ronald Yuno, ha? Ilan ba ang novices natin sa Hatsan sa Katimugan Shrine Club? Andiyan ba si Illustrious Secretary Dong Mendoza? Ayan. Good luck mga nobilities. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Dayo Makalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Susunod na, balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time check is